the Bible tell us, amen, kung titignan po natin, the Bible tell us about the good news. So, in fact, we can even say that it's the best news ever. So, ano po yung pinaka-good news po dito na sinasabi? Yung po, yung Bible. Amen. So, kung tayo po ay nagbabasa ng mga babasahin, kung ano-anong klaseng babasahin na binabasa po natin, mas maganda po basahin po natin ang magandang balita. Ang pinakamagandang balita po na babasahin po natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, yung Biblia. Amen. It's talk about the origin of life. Sinasabi po kung saan tayo nag-originate. Amen. Doon natin malalaman. And then, it's also talk about the destiny of man. Saan ba tayo pupunta after this? Siguro, sa ngayon, maybe you are 25 years old o 30 years old, 40 to 50. And then, after 60 above, you don't know. Di mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Kaya, it's talk about your destiny of man. Saan ka ba pupunta? Natanong na ba natin sa ating sarili? Saan ba ako pupunta after this? Pag ako ba ay namatay ngayon, sigurado ba ako na mapupunta sa langit? O hindi? Dalawa lang po ang sinasabi ng Biblia na nakalalagyan po ng tao. Either sa langit o sa kabila. Amen. So saan tayo doon? Dapat malaman po natin kung saan tayo pupunta. Finally, the good news talk about the eternal love of our Creator. Amen. So, ito po yung pag-uusapan. Now, the original plan of God, amen, why did God create man? Bakit nilalang niya ang tao? Ano yung dahilan? Kasi sabi po sa Genesis na binasa po natin, let us make man in our image according to our likeness, let them have dominion. Amen. So, yun po yung original plan ng Panginoon na tayo po ay linalang niya para po tayo ay maging tagapamahala, amen, at binigyan po ng kapangyarihan at authority na mag-rule o mag-manage sa kanyang mga ninalang dito po sa mundo. Pero sa ngayon, instead na i-manage, instead na mag-rule, sa mga nilalang po ngayon ng Diyos na mga nandito sa daigdig, ang ginagawa ng tao ay sinisira. Kaya pag dumating ang unos, amen, mayroong pag dumating ang unos, bagyo, ulan, amen, ang nangyayari sa bundok, nalalandslide kasi sinisira po ng tao. Instead na ingatan, pamahalaan, sinisira. Pinapatay ang mga puno, amen, hinuhukay ang paanan ng bundok, tinatambakan ng dagat, tinatayuan ng mga building. Amen. So sinisira po. Pero ang kabilin-bilinan po ng Diyos sa atin ay binigyan po tayo ng rule, dominion or authority, kapangyarihan to manage all this creation. Pero sa baliktad po ang nangyayari, sinisira po, nakakalungkot. Sinisira po ng mga tao. Amen. Kaya tuloy, yung kapangyarihan na binigay ng Diyos sa atin ay ito po ay nawala. Paano nawala? Mapag-aaralan po natin ito. Amen. And man is a special creation. Amen. Kaya ikaw at ako, amen, ay created in the image or in likeness of God. Hallelujah. Kaya yung katabi mo, amen, yung taong nakikita mo ngayon, unique yan. Amen, unique. Walang katulad yan. Walang kamukha yan. Amen. Ibang klase yan. Kaya huwag mong mamaliitin yan. Kasi unique yan eh. Create ni Lord yan. Kaya ibang klase ka. Sabi mo sa sarili mo, ibang klase to. Kaya huwag mong mamaliitin yung nakikita mong katabi mo ngayon. Ibang klase yan. Create ni Lord yan. Amen. Hallelujah. And then God has planned for him to, ano yung plano ng Diyos? Live forever in fellowship with Him. And, ano pa? To rule and have dominion over the rest of the creation. Yun yung sinabi ko kanina. Pero yung man, amen, yung man na create ng Panginoon, anong nangyari? Tingnan po natin. Ito yung man to God.
titignan po natin yung man to God. Yung kanilang relasyon ay noon ay maayos. Maganda po yung relasyon nila sa yung tao, relasyon niya sa Diyos ay maayos. Kaya mayroon pa silang magandang relasyon. Pero nung time na yon, nagkaroon po ng bad news. Ano yung bad news? Yung taong nilalang po ng Diyos, sabi po sa Genesis chapter 3, verse 1 to 6 and 7 to 8, sabi po diyan, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say, sinabi ng serpent, you must not eat from any tree in the garden? Sabi naman ni woman, the woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did not say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. Sabi ng babae dun sa serpent, you will not certainly die. Sabi naman ng serpent sa babae, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. Talagang dinisave siya, no? Dinisave siya. Forward po tayo. And then, when the woman saw, amen, that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eyes, and also desirable for gaining wisdom, she took some of it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God, as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called the man, where are you? Dito po nasira po yung kanilang relasyon, kaya tinawag po na bad news. Nagkasala po yung tao kasi yung kabilin-bilinan ng Diyos sa kanila na wag nilang gawin, ginawa po nila dahil sila po ay linlang po ng kaaway. Amen. Kaya napakaraming ganito ngayong sitwasyon sa mundo na nagpapanin lang po tayo sa mga nakikita ng ating mga mata. Amen. At nagkakaroon po tayo ng desire to gaining everything, all this na nakikita po ng ating mga mata. Kaya minsan, pag hindi po natin na-control, amen, yung mga nakikita ng ating mga mata, dito po tayo nagkakasala. Amen. At napapalayo po tayo sa Panginoon. Amen. Lalong-lalo na po sa mga kagaya kong mga lalaki, kagaya kong mga pogi, di ba? Amen. Pag tumingin, minsan pag may napadaan na magandang babae, amen, tinitignan pa. Ganun minsan yung mga kalalakihan. Amen. Hindi lang napatingin, kundi sinusunod pa yung paningin. Amen. At mahirap pa doon minsan, sinundan pa. Pag sinundan, ang ginagawa pa, kinukuha pa ng mobile number. At tinatawagan pa. Yan ang mahirap. Kaya minsan, ingatan po natin ang ating mga mata, mga kapatid. Kaya, wag po tayong magpalinlang sa mga inuudyok po ng kaaway sa ating mga buhay. Amen. Ingatan po natin. Kaya sinasabi ko minsan sa mga nagpapa-counsel sa wedding, para hindi ka manilang sa pamamagitan ng tingin, sabi ko, picturean mo yung misis mo. Ilagay mo doon sa magkabilang gilid ng mata mo para lumingin ka sa kaliwa o sa kanan, ang nakikita mo ang misis mo lang. So wala kang makikitang iba kundi ang misis mo kasi nakadikit dito yung picture niya. Kaya ang tingin mo lang diretso. Amen. Kaya dapat tayo po ay mag-ingat po tayo. Kaya doon sabi ng Panginoon, but the Lord called the man. Kaya sabi niya, where are you? Hindi na po makita ng Panginoon, hindi na po nila malapitan ang dalawang ito kasi nagkasala na. Kasi ang Diyos, hindi po siya marumi, righteous po ang Panginoon, malinis. Pero yung tao na kanyang nilalang noon
ay nagkasala. Kaya ang nangyari, amen, kung titingnan po natin, laktawan natin yan. Ito po, ang nangyari, nagkasala po sila. Yung kanilang relationship, broken. Amen. Dahil sila po nagkasala. Naputol ang kanilang relasyon sa Panginoon dahil sa kasalanan. Amen. It is the bad news. Because for all have sinned, amen, bawat isa po sa atin, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo ay nagkasala. Amen. Wala pong nakaabot doon sa kaluwalhatian po ng ating Panginoon. Lahat po ay nagkasala. Kaya kung sinasabi natin na tayo po ay hindi nagkakasala, diyan po tayo nagkakamali. Lahat po tayo ay nagkakasala. Amen. Until the way na nandito ka sa mundong ito na nabubuhay, hindi po maiwasan na hindi magkasala. Lahat po tayo ay nagkakasala. Pero we have a right and conviction to the Holy Spirit to ask forgiveness. Amen. Bilang mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. And then sa Romans 10, sabi niya 3:10, it is written, there is none righteous, not even one. Wala po kahit isa. Amen. Kaya wala pong isang matuwid. Amen. But by the grace of God, amen, mayroon tayong karapatan na mag-ask ng forgiveness sa ating Panginoon. And then, what else? Ano pa? We are sinner by nature. Kaya yung iba, pag sinishare mo ng gospel sa kanila, ay, hindi naman ako nagkakasala Gumagawa naman ako ng mabuti. Namimigay nga ako ng pera sa charity. Tumutulong ako. Pero sinasabi po ng Bible, we are sinner by the nature. By nature. Amen. Romans 5:12, sinasabi po diyan, kaya therefore just as through one man sin entered the world, and death through sin, and those death spread to all men because all sin. Amen. Lahat po tayo ay nagkasala, may kasalanan. Yung kasalanan ng mga ibang naunang tao sa atin from Adam until sa our generation to generation, namana po natin yun. Amen. Kaya lahat po tayo ay may namanang kasalanan. And then, we are born with a sinful nature. Amen. Lahat po. We are sinner by deeds. According Romans 3:10-23, it says, amen, sinasabi po, because of sin, man is separated from God. Romans 3:23. And the wages of sin, amen, for the wages of sin is death. So eternal separation po yan. Amen. Yun po yung kapalit ng kasalanan, kamatayan. Kaya ang taong na nagkasala, amen, na wala sa Panginoon, pupunta po sa impyerno. Sabi ko nga kanina, man will go to hell. Amen. Kung titignan po natin, man cannot reach God by good works. Yan sinasabi ko kanina, na maraming nagsasabi na kami ay mabait, kami po ay gumagawa ng mabuti, kami po ay nagbibigay ng pera sa charity, pero sinasabi po ng Bible, man cannot reach God by good works or religion or other means. Mababasa po yan sa Ephesians 2:8 and 9. Ano sabi po diyan? For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Kung tayo po ay maliligtas sa pamamagitan lang ng paggawa ng mabuti at pagbibigay ng tulong o pera sa charity, ay marami pong magmamalaki. Marami pong magmamalaki. At marami magsasabi na kami naman ay maliligtas dahil kami po ay tumutulong o nagbibigay ng mga charity at tulong sa mga gobyerno. Hindi po. Maliwanag po sinasabi ng Bible, it is by grace you have been saved through faith and not by yourself. It is the gift of God, not of works. Amen. Hindi sa paggawa. Hallelujah. And then, titingnan po natin, yan. Kaya, ito yung bad news. Once ang tao, wala sa Panginoon,
sa hell po mapupunta, sa dagat-dagatang apoy. Amen. Nakakatakot, no? Kaya wala pong pwedeng makapagligtas sa taong yan kung wala po siya sa Panginoon. But there is a good news. Amen. There is a good news. God loves all men. Dahil dinalang niya ang tao at mahal niya po ang lahat ng tao. Amen. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting love. Amen. So, maliwanag po ang sinasabi ng kanyang salita. Amen. Mahal ang Diyos ang buong sangdaigdigan dahil ang mga linalang niyang tao ay narito. Amen. Iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos sa langit at bumaba po siya na nagkatawang tao. Amen. Kaya sino man na maniwala sa kanya, sabi diyan, we should not perish but have everlasting life. Ano po yung everlasting life na to na sinasabi? Ito po yung buhay na walang hanggan. Amen. Kasi yung buhay natin ngayon na nandito sa lupang ito, this is a temporal po yung nangyayari ngayon sa atin. Pagsamantala lang po natin ito. Yung joy na nararanasan natin, yung mga temporary na nararanasan po natin ngayon ito, this is a temporal, pero pagdating po natin doon sa langit, this is everlasting life. Wala na po tayong doon, wala na po tayo doon kasakitan, wala na po doon kalungkutan. Amen. Kundi lahat tayo po ay nagjo-joy, masaya. Amen. Tayo po ay wala nang ginawa kundi makipag-worship, amen, sa ating mga kasamahan o sa ating Panginoong Hesus na nandun po sa langit. Amen. Hallelujah. So, next. So, God sent Jesus to die for our sin. John 14:6. Jesus said, anong sabi niya? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. So ito, siya lang yung daan na papunta sa langit at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nung tayo po yung nagkasala, siya na po yung nag-stand doon sa gap. Yung nasira na ating relasyon sa ating Panginoon, si Jesus Christ na po yung namagitan sa atin. Kaya once na ikaw ay tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus at tinanggap mo na bilang Diyos na nakapagligtas sa buhay mo, ikaw na ay mapababilang na kanyang isang anak. Kaya pag once na tayo po ay aakyat na sa langit at sasabihin ng Ama na nasa langit, sasabihin niya, itong tao na to, si Pastor Jess, hindi ko tatanggapin, sasabihin ng Ama na sa langit, dahil siya ay makasalanan. Sasabihin naman ng ating Panginoong Hesus, Ama ko, tanggapin mo si Pastor Jess kasi nilinis ko na po ng aking dugo at tinanggap niya na po ako bilang kanyang tagapagligtas. Kaya papasukin mo siya sa langit. Kaya sasabihin ng Ama na sa langit, okay, welcome my child. Sasabihin ng ating Ama na sa langit, dahil ikaw ay tinanggap, dininis ka na ng dugo ng aking anak, ikaw ay katanggap-tanggap sa aking kaharian. Kaya sinasabi diyan, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus Christ po lang ang daan papunta sa Ama. Wala nang iba. Kaya hindi ka pwedeng magbibigay ng sobre, lalagyan mo ng pera yung sobre, sasabihin mo, pag-pray mo nga ako para ako'y tanggapin sa langit pag ako'y namatay. Hindi po pwede yon. Amen. Si Jesus Christ po lang ang daan papunta sa ating Ama na sa langit. Wala nang iba. Because I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Tandaan po natin yan. Hallelujah. Next. So, Jesus is knocking at the door of our heart. Revelation 3:20. Kumakatok po yan. Here I am, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and eat with you, and you will eat with me. Amen. Gusto niyo po ba yon? Na si Jesus Christ, amen, ay pwede palang kumatok sa pintuan ng puso. Amen. Pagpapasukin daw natin po siya daw ay makakasama natin. Amen.
Napakasarap makipag-fellowship sa ating Panginoon, amen, o sa kanyang Espiritu, amen, na kahit hindi po natin siya nakikita, amen, at tatanggapin po natin siya bilang Diyos na nakapagligtas sa ating buhay, amen, siya po ay papasok sa ating buhay, amen. Pag si Kristo po ay tinanggap po bilang Diyos sa buhay po natin, we are blessed. We are very, very blessed. Hindi ka lang blessed, kundi more very, very blessed. Because Jesus Christ is, mayroon po siyang lahat, nasa Kanya na po lahat ang pagpapala sa buhay po. Sa Kanya po yung buong daigdig. Amen. Lahat ng kayamanan sa buong mundo ay na kay Kristo. Amen. Kaya pag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, ikaw ay mayaman. Amen. Mayaman. Dahil ikaw ay anak ng mga hari, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, the King of Kings, the Lord of Lords. Amen. Siya po ay papasok sa iyo at mapapasayo ang Diyos na ito dahil siya po ay ating Panginoon. Hallelujah. And then, ano sabi diyan? Repent from your sin. Amen. Surrender your life to Jesus. Amen. Kung mayroon pa dapat isurrender, make Him God, Lord and Savior of your life. Hallelujah. And then Jesus is the gospel. He is our salvation. Amen. And then make a decision to surrender your life, your heart to Jesus as God, Lord and Savior of your life. Amen. Sabi niya, uulitin natin, I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except through me. Mga kapatid, may namahal. Amen. Alam ko po, kung ikaw man ay mayroong pang dapat isurrender sa ating Panginoong Jesus, mayroong ka dapat bago buhay po natin, why you not surrender right now? Sandali po tayong yumuko at manalangin. I-surrender po natin ang mga dapat natin isuko sa Diyos. Amen. Hallelujah. Dahil we are not perfect, we are not righteous in the sight of God. Hallelujah. Surrender your life today. Amen. And surrender everything to Jesus Christ because God loves you. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Dakilang Diyos sa oras na ito, Panginoon. Kami po ay lumalapit na nagpapakumbaba, nagsusumamo, Panginoon, na humihingi ng kapatawaran sa iyong sa iyong harapan. Lord, iyong banal yung presensya, Panginoon, ay i-allowed mo, Panginoon, na hipuin kami. Buksan ng aming puso ang aming isipan, Panginoon. Maunawaan ang mga layunin mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, dahil ikaw yung Diyos na namatay sa krus, ipinako sa krus ng Kalbaryo, at yung dugo mo, Panginoon, ay siyang naglinis sa aming mga kasalanan. Lord, we thank you so much, Father. Continue, Lord, to cleanse us. Continue to forgive us, Father. Continue, Lord, to pour out, O God, your blessing, O God, to each everyone. Salamat po na marami, Panginoon, sa mensahe mo sa hapong ito, O God. Lord, alam po namin na ang mensaheng ito, Panginoon, ay para sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, tanggapin mo po kami bilang anak. Tanggapin mo po kami, Panginoon, bilang isang makasalanan at linisin, O God, sa inyong harapan. Lord, we thank you, Father. At sa hapong ito, Panginoon, sa iyo namin isinusuko, sa iyo namin pinagkakatiwala ang buhay namin, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na buhay. At ikaw yung Diyos na makapangyarihan. At ikaw din yung Diyos na pwedeng tumanggap at magpatawad sa bawat isa sa amin. Salamat po na marami, Panginoon, sa hapong ito. Sa iyo, Panginoon, ang kapurihan, sa iyo ang kadakilaan, sa pangalan ni Jesus. Amen.